Bumili ako nito noon para sana gamitin ko sa aking piso wifi na business. Kita nyo naman na nagpe-fade na ang kulay nito dahil ilang taon ko na rin itong ginagamit as outdoor access point. So ano nga ba ang naging experience ko dito? Effective ba talaga itong gawing access point or wifi extender? Huwag kang bumili ng ganito kung hindi mo naman alam paano ito gamitin, para hindi sayang ang pera. Pero alam mo ba na pwede mo nang simulan ang maliit na negosyo gamit lamang ito? Kaya I-encourage you to stay with me at panoorin mo hanggang sa dulo ng video na to. Ito ang TP-Link AAP110 na isang wireless outdoor access point. Weatherproof design, fast Wi-Fi speed na hanggang 300 Mbps, long range coverage of up to 200 meters. Also equipped with centralized cloud management and secure guest network with multiple authentication options. Ang totoo niyan guys, sobrang sulit nitong gamitin pang extend ng wifi coverage ng bahay nyo. Kaya nitong i-extend ang wifi nyo hanggang sa kabilang kanto. Subukan na to kasi ginamit ko ito sa aking piso wifi at hindi ako binigo dito. By the way, kung gusto niyo malaman kung magkano ko ito nabili noon, nasa 2,000 plus lang. Pero ngayon mas mura na ito. Check niyo na lang ang link sa description ng video na to kung gusto niyong bumili ng ganito. Okay, sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano ito i-set up as Wi-Fi extender or access point. Meron naman tayong alternative na pwedeng gamitin na access point gamit ang mga hindi nagagamit na modem. I-click mo ang link sa taas ng video na to para magka-idea ka kung paano gawin iyon. So, paano ba natin itong gawing access point or Wi-Fi repeater? Tara, simulan na natin. So, dito, may inanda na ako na LAN cable. Ito yung internet connection galing mismo sa main router dito sa bahay. So, ready na ito. Ngayon, paano natin ikabit? Okay, kung nakikita niyo meron tayo ditong LAN cable. Naka-power on na rin yung ating access point na TP-Link. Tapos, ang connection lang dito guys, iisa lang yung port dito. Nakikita niyo yung port na yan. So, bali dalawang LAN cable yung ipe-prepare nyo. Okay, yung LAN cable na connection galing doon sa main router. Then, isa pang LAN cable para sa connection mula dito papunta dito. Okay? So, dito kasi dalawa yung port. Meron tayong PoE or Power over Ethernet. Then, LAN. So, yung PoE port, ito yung connection papunta dito sa ating access point antenna. Dito. Then, yung remaining na port para sa LAN, dito natin i-connect yung LAN cable na merong internet connection papunta dito. Yan. So, naka-power on na rin to guys. Ayan. Nakikita nyo yung ilaw. So, ready na siya. Then, ito naman, nakakabit na yung cable natin. Ngayon, kung gusto niyo i-reset ito, madali lang. Maghanap lang kayo ng mga pwede niyong gamitin pang sundot. Kasi, nandito yung reset button niyan. May nakikita kayo ditong maliit na butas. Okay, ayusin ko lang. Ayun, may maliit na butas dito. So, susundutin lang natin yan. Okay? So, ganito lang yan. Bale, ipe-press hold natin or hold press for 3 seconds. Okay? Ayan. Tapos, tingnan nyo yung lead indicator. Magbe-blink ito after ng 3 seconds. Ibig sabihin, magre-reboot na siya. Or magre-reset na para bumalik doon sa factory default settings. Okay? Ipe-press ko na. 1, 2, 3. So, antayin natin mag-blink. Ayan. Tapos bitaw. So, ganun lang yung pag-reset guys. Since ni-reset na natin to, so, babalik na ito sa factory settings. Ngayon, pag naibalik na natin to sa factory settings, may mga details dito. Ito yung link para ma-access natin yung web console nito. Yung web app console management. Tapos, nandito na rin yung username at password. Yung default username at password. Ito yung gagamitin natin para makapag-login tayo. So, hindi ito yung password para sa Wi-Fi. Mamaya magsiset up tayo ng Wi-Fi password para dito.
So ngayon, i-configure natin to para gawin natin siyang Wi-Fi extender or access point. Ngayon, bali, naka-default ito ngayon yung kanyang SSID tsaka walang password. So madali tayong makaka-connect. So i-connect ko ngayon yung cellphone ko dito. Yung default SSID nito guys is may nakalagay na kagaya nito TP-Link _ 2.4 GHz then _94 parang ganito lang yung pangalan niya. So ngayon kukonek tayo ngayon dito sa kanyang default SSID. Ayan, so connecting. Ayan, connected na tayo. Once connected na tayo, open natin yung browser. So kahit anong browser guys pwede. Ngayon yung nakita natin kanina na link, yun yung gagamitin natin para ma-access natin itong web app console dashboard para dito. So ita-type lang natin yung TP-Link aap.com. .net pala guys, sorry. TP-Link aap.net. So kahit wala ng HTTP dito. Okay. TP-Link aap.net. So yan. So ganito yung makikita niyo guys. Ayan. Then input natin yung username. Yung default username nito is admin, small letter. Then ganun din yung password, the same lang. Okay. So once login na tayo, magsiset up tayo ngayon ng new account. Yung ilalagay natin dito na password, hindi dito yung password para sa Wi-Fi. Kumbaga babaguhin lang, i-update lang natin kung ano yung yung default login credentials nito. So i-retain lang natin yung username as admin. Then yung password, gagawin lang nating admin1. Then confirm password admin1. Pero recommended talaga guys na mas mahaba yung password na ilalagay dito para strong. Hindi madaling ma-crack or ma-hack. Okay, next. Then dito sa wireless basic settings, dito tayo mag-update ng SSID ng ating TP-Link. So let's say ilalagay ko dito G-code TV Wi-Fi. Tapos sa password naman, kahit gawin lang nating admin 1, 2, 3, 4. Okay. Then click save. So ayan guys, bali applying na doon sa update na ginawa natin. Then ngayon, since ina-apply niya yung panibagong SSID nito tsaka Wi-Fi password, so madi-disconnect tayo. Ayan, disconnected na tayo niyan. Hindi na siya connected doon sa Pero ito guys, wag niyo muna itong i-close. Ito, wag niyo muna itong i-close kasi after niyan mag-success, ayan, kailangan pa natin i-finish yung procedure. So, connect ulit tayo. Ayan. Ito na yung panibagong SSID ng ating access point. Yung G-code TV Wi-Fi. So, take note, may password na yan. So, mag-ask na siya ng password. Kung ano yung password na nilagay natin, yun yung i-input natin dito. Okay. Okay, once connected na ulit tayo, ayan, connected na. Then, balik ulit tayo doon sa browser. Dito, i-check lang natin, I have connected to the new wireless network. Then click finish. So ayan guys, successful na yung pag-update natin sa ating access point or wireless repeater or extender. So okay na yan guys, ganun lang yung setup. Dito pwede nyo namang i-explore kung ano pa yung pwedeng i-adjust dito sa ating access point. Ngayon, iti-test natin yung connection kung may internet na ba. Since may internet na itong linya na to, so dapat may internet na ito ang ating connection ngayon. Click lang natin yung YouTube. So ayan guys. So play natin sa nating video. So ayan.
May internet na tayo guys. Okay. Alam nyo ba na pwede natin itong gamitin pang negosyo? Hindi mo na kailangan bumili ng mamahaling piso wifi para simulan ang ganitong negosyo. Kung gusto mong malaman kung paano ito i-set up as voucher type piso wifi, i-click mo ang video na to.